Hi guys, good evening. Ayun, kararating ko lang, pero siguro mga ano pa lang, mga 30 minutes. Dumating na ako, galing ako sa labas. Nakiusyoso ko doon kasi nga founding day ngayon ng Saudi Arabia. So, daming tao, traffic, at syempre may mga lokal, nagsi-celebrate sila ng founding day. Ayun, so dahil nandito naman ako sa Saudi, nakiusyoso ako doon. Dumaan ako ng galing akong gym kanina, tapos umuwi muna ng bahay, tapos ayun, nagpalit, tapos dumaan muna ako ng Tamimi. At boses ko hindi pa rin talaga magaling, sobra. Dumaan ako ng Tamimi, bumili ako ng water, juice, at saka yung mga chichirya. So, munta ako ng Cornish, umupo, at pinapak ko yung binili ko. Tapos lakad-lakad, tinamad na ako, umuwi na ako. So ngayon, kumakain ako nitong orange. Wala lang, ganito lang buhay natin sa Saudi, guys. Siguro introvert talaga ako kasi mas masaya akong mag-isa. So, ayan, mag-isa ako din sa tirahan ko. Mag-isa akong kumakain ito. Mag-isa akong nanonood. Mag-isa akong natutulog. Mag-isa akong naliligo. Actually, parang napagod ako dun sa labas. Parang inaantok na ako. Nag-iinit muna ako ng tubig. Para sa aking ginger at may lemon. Ayun, marang yung boses ko guys. Galing ako sa ubo nung magaling na ako, siguro may mga 2 weeks na. Parang may problema yung boses ko. Hindi naman sa pag-aano, kumakanta po ako guys. Tapos hindi na ako makakanta ng maayos. Para may problema. So nagsi-search nga ako ng medicine na pampaano ng boses ba. Baka isipin nyo naman magaling ako kumanta, hindi naman. Mahilig lang. Yung kanta walang hilig sa akin. So, ayun. Ganito lang tayo. Actually, nanonood ako ng TV. Yung kay Karen Davila. Si Nico yung Natividad ba yun? Yung guest niya. Tinigil ko muna kasi sabi ko, baka maririnig ba sa background. Nagkakumain. Tinatanggal ko yung mga puti-puti dito. Wala lang, nakasanayan ko lang. So, kumusta naman ang lahat? So, yun na nga. Okay naman, May. Nag-worry ako sa boses ko. Yun ang talaga iniisip ko eh. Tapos, dahil pauwi ako sa Pilipinas next week, ang isa sa wino-worry ko lagi kapag pauwi ako, kung ano yung mga kailangan na mga dokumento. So, ang kailangan kong i-apply 3 days before ng flight ay yung QR code na yung e-travel. So, kailangan daw yun. Yung e-travel na yun. Minsan napapaisip pa rin ako. Sabi ko, baka hindi ko magawa at hindi ako makauwi. Pero gagawin natin yan. Mamaya mag-ano ako.
magsi-search ako paano puntahan yung site na yon. Kasi kailangan siguraduhin natin. At ayun, dahil naantay ko pa yung sweldo ko, may mga bibilin pa ng konti na lang. Bibili ako ng medyas para sa apo ko, para sa akin. Konting chocolate pa sa lubong sa mga bata. Actually, sabi ko sa kanila, huwag na ako masyadong mamili. Kasi sa Maynila, mas marami dyan mabibili kaysa dito. At saka sa Pilipinas, mura pa. Diba? Tama ako. Pero may mga meron naman ako. Pwede naman alam mo naman yung ugali natin mga Pilipino, di ba? Minsan, kahit sabihin natin, wag na. Tipirin natin yung pera natin, tapos doon na lang tayo mamili. Kasi ganun din, gagastos ka rin. Minsan, hindi talaga natin maiwasan. Siguro, dahil yun talaga tayong mga Pilipino, no? Minsan iniisip pa natin yung baka anong isipin ng mga tao. May masasabi ba sila dahil wala kang dala? Bakit kaya ganun? Naging ugali na natin yung ganun. Wala namang problema kung sa mga anak mo sa magulang mo. At konti, share ka din sa mga kapatid mo. May mga napapanood nga ako dati na video na nung nag-abroad daw ba sila, may naipadala daw ba? Yan yung mga, alam mo yung mga tao magagaling sa atin na ang mindset nila is kapag abroad ka, pag umuwi ka, kailangan may pasalubong, parang obligado ka. Bakit ba daw nung ikaw umalis, may ambag ba sila? Wala naman, di ba? So, pangalawa na to, guys. Basta ako, pag umuwi ako, ang priority ko yung mga anak ko. Lalo yung may apo ko. Tapos, syempre nanay ko. Ayun. Mga kapatid ko, may mga kanya-kanya naman kaming pamilya. So, syempre, pag nakita kami, share your blessings, di ba? Ganun lang yun. Pero, pasalamat ako sa pamilya ko kasi hindi sila demanding. Never ako naka-experience sa mga kapatid ko na ganto, pabili ako pa ganto. Walang ganun. Swerte ko sa kanila. Kahit mga anak ko, hindi naman sila ganun. May mga kailangan lang talaga. Let's say yung laptop ko, ibibigay ko sa kanila. Lagi ako nire-remind, Papa, yung laptop So, yun lang. Importante. Kasi, mga anak ko nakakaintindi naman na pinalaki ko yan sila na yung hindi tayo dun sa wants tumutok. Doon tayo sa needs. Hindi ako madamot basta kailangan, lalo na sa pag-aaral. So yun. Hindi ko naman spoiled yung mga anak ko. Hindi ko yan sila pinalaki na lahat ng luho nila, lahat ng gusto nila may bibigay ko. Hindi.
Ayun. So weekend na naman. Friday na bukas, Friday, Saturday off. Saya, di ba? Ganun lang. Yan lang buhay. Buhay OFW ka nga. Di ba? So wala akong filter, baka magulat kayo. Yung iba na makakapanood nito nakikita nyo ako sa TikTok. Pero dito wala akong filter. Kaya pasensyahan tayo. Mas gusto ko kasi yung vlog na parang raw lang. Walang edit, walang kung ano-ano. So, eto na talaga yung tayo. Ito na talaga yung katotohanan. Ayun, so natawa din ako sa sarili ko. No? Pero sana subscribe kayo guys. Subscribe kayo, mag-likes kayo. Ayun. Wala. Hindi ko naman hinangad na vlogger na ba tayo? Hindi naman ako vlogger. Although may YouTube account ako. Eto. Pero wala lang. Di ba? Malay mo ba? Malay mo mag-viral to. Wow, mag-viral. Pag nag-viral talaga to, dumami talaga yung subscribers ko at saka titigil na ako sa pagtatrabaho. Focus na ako dito. Wow. Diba? Para masaya makasama ko na yung mga anak ko. Yung apo ko. Matutukan ko na sila. Tapos makapagpagawa na kami ng bahay, na sarili namin, bahay. Wala pa kaming bahay guys. Pero hindi ko naman kinakawaan sarili ko kasi sobrang thankful ako sa kay Papa God. Na single parent. Naitaguyod ko yung mga anak ko. Itong sa blessing niya, binigay sa akin na trabaho. Na may maayos naman akong trabaho. Okay lang. Sa ngayon, nag-apartment lang kami ng mga anak ko. Sa wakas, makikita ko na yung apartment namin na inuupahan ng mga anak ko. Magwa 1 year pa lang yata sila dun. So, yun. Plano ko gusto ko talaga magkaroon kami ng bahay at maliit. Pero, bahala na. Sabi ko nga sa mga anak ko dati, sabi ko, lumaki na kayo, no? Gumraduate na yung panganay, may anak na. Yung pangalawa ko graduate na rin. Hindi. Graduate na ba siya? 4th year. Hindi. 3rd year college pa lang. Hindi. 2nd year college. Tama ba? So, yun na nga. Teenager na sila. Pero wala pa rin tayong bahay. Pero, hindi naman kawawa, di ba? Kasi, kung tutuusin, mapalad pa rin tayo. Mapalad pa rin sila. Dahil, mas marami yung taong kapos. Kaya, pinapaintindi ko naman sa kanila na dapat maging thankful lang kayo sa biyayang natatanggap natin na isi-share ko sa inyo. Ayun. Salamat na lang talaga ako at masipag yung mga anak ko sa pag-aaral. Walang perpekto pero yung mga anak ko mababait naman. May syempre normal, pasaway. May pasaway naman talaga mga kabataan sa panahon ngayon. Ayun. Kailangan life must go on and on. Tuloy lang ang buhay kahit na kung minsan mahirap, komplikado, magulo, wala namang perpekto eh. Walang perpektong tao, walang perpektong dinadanas ang isang tao. Ganun lang. So, tanggapin natin yun.
Parang kumukulo na yata yung tubig ko. Saglit lang guys. Tapos, tapong ko lang to. Diyan lang muna kayo. So, yun. Dito ko nilagay. Tapos, parang sa sachet kasi ito eh. Yung binili kong, ito ba yun? Pakita ko sa inyo. Binili ko lang dyan sa Kadiwa dito sa store ng dito sa Kubara. Grains Ginger Natural. Ayan. Isang sachet nilagay ko. Ginger Alsuman. Alsuman talaga. Tapos nilagyan ko siya ng nag-squeeze ako ng lemon. Ayan. So dahil mainit pa, hindi ko pa ito maiinom. Sana gumaling na yung boses ko. Mag-comment nga kayo guys, suggest kayo kung ano yung pampano ng boses kasi galing ako sa ubo. Yung ubo ko talaga, feeling ko na na allergy ako doon eh. Nalanghap ko talaga yung paglinis ko ng aircon ko, ng filter. Feeling ko yun talaga na na-inhale ko ba. Tapos inubo ako. Kasi unang-una yon parang nung naglilinis ako ng filter, parang umano yung lalamunan ko. Parang hindi siya nangate, parang may talaga. Parang may alikabok na nandito. Feeling ko na ko yun eh, nakuha. So, feeling ko may virus. May dito. May dumi. Hindi talaga ako na makakanta. Sample ah. This is the moment. Di ba? My finest day. Hindi talaga ako makakanta guys. Kaya sabi ko talaga, kung saan pa naman ako pauwi na, magaling na ako, wala na akong ubo. Pero yung kapag nagsalita ako ng parang puwersado, para siyang pagod na. Parang, kaya lagi ako, everyday meron akong ginger na iniinom sa mainit na tubig, lemon, may honey. Baka sakali, sabi ko kung saan pa pauwi na ako, hindi pa siya gumagaling. Hindi ako makakanta guys. Hindi ako makakanta. Paano to? Kaya sabi ko nga sa girlfriend ko, patay, hindi ako makakanta. Sabi niya, okay lang. Kasi hindi may iwasan na hindi ka pakakantahin ng mga kapatid mo, nanay mo, mga anak ko eh. Di bali yung mga anak ko, hindi ako pinapakanta nun. Hindi ako suportado ng mga anak ko. Ayun. Ayun lang. So, yun lang. Sari-sari yung mga pinag-uusapan natin. So, salamat sa inyo. Sino man yung nanonood sa akin at nagtiyaga. Thank you. Thank you. At pa-like naman ng aking video. At pa-subscribe na din. Kung sino mang dumaan, pa-subscribe. Thank you guys. Happy Thursday. Ayan. God bless everyone. Bye.